Okay, good evening. Good evening, Ma'am Maria. Andiyan ka po ba? And si Ma'am Talia. Good evening po sa inyong dalawa. Kayong dalawa lang yung ano ko ngayon. Baka mamaya papasok na sila. So, annyeonghaseyo. Welcome sa ating Korean class. Pang ilang day na po ba tayo ngayon? Day 3, day 4. Day 4 na tayo ngayon at nasa continuation na tayo sa chapter 5 at saka hanggang chapter 7 tayo ngayon. So, yung mga key foundation lang po, mga basic um, foundation po para sa pagbuo ng sentence or kung paano natin siya, yung mga grammar na po, yung mga particles, yan po, yung aaralin natin ngayon. Pero bago ang lahat, basa muna tayo, practice reading tayo ng dialogue. Okay? So magbabasa kayong dalawa ngayon ng dialogue. Okay, sa dialogue na ito may dalawang tao, si Minsu at saka po si Tuan. So si Minsu at saka si Tuan. So dalawa lang po. Okay, si Ma'am Talia, si Minsu, tapos si Ma'am Maria, si Tuan. Okay, try nyo po. Mag-unmute po kayo. Every lesson natin ngayon is every night na may class tayo, may pagbabasa talaga mangyari or mangyayari. Ayan. Hello, Ma'am Maria. Hello, ma'am. Good evening. Ayun dito na si Sir Gerald. Good evening po. Pasensya na, ma'am. Good evening, ma'am. Nadelid ng konti. Okay lang po. Ma'am Maria, kasi hindi ka po nakapagbasa last time po. Pag absent po kayo, pwede po talagang manood sa recorded session natin po para hindi ma-behind. Kung natatakot man magbasa, okay lang yan. Andito naman ako. Tuturo ko sa inyo lahat talaga. Mga nalalaman ko, especially sa pagbabasa. Okay, next time na ata si Mama Maria. Sir Gerald, pwede po ba? Kayong dalawa ni Ma'am Okay po. Talia. Magbabasa ng dialogue po. Okay po. So, si Ma'am Talia, si Minsu, ikaw po si Tuan, Sir Gerald. Okay po. Sige po. Start, Ma'am Talia. Ako, ako po yung one po. Minso po. Yes, ikaw po, si Minsu. Yun po. Anyong haseyo, Jonun. Anyong. An anyong haseyo, Mhm. Jonun. Mhm. Imensu ibnida. Okay, imnida na po yan, letter M. Po. Okay, di ba? Anyong haseyo, Jonun imensu ibnida. Ibnida. Ayun. Okay, next. 안녕하세요. 저는 강두환입니다. 저는 베트남 사람입니다. Okay. Good job po. Ayan, ang galing na magbasa nila. Kaka-proud naman sa inyo, guys. Ayun, kailangan lang talagang magbasa po, Wait lang po. Check ako na attendance kasi. Okay, so sabi ni Minso, anyong haseyo. So ano nga ulit yung anyong haseyo? Yan po ay good morning or hi or Good hello. morning all. Good Yan. greetings. Parang Okay. So, ang Jonen po dito, or Jonen, is ako. My. Yan. Ako. Tapos, Iminsu. Yan po si Lee Minsu. Okay? Kasi sa kanila, si Lee ay I.
I po yan. Okay? I po yan kasi wala pong letter L sa kanila. Ang hirap ng mag-R din sa kanila. Magiging basa kasi kung sasabihin o lagyan mong ganyan, yan. Pag ganyan po, ri. Di ba po? Ri. Ri means soup. So, hindi na po siya ganyan. Hindi na po siya limensu talaga. So, imensu imnida. 사비 din tuwan, 안녕하세요. 저는 ako kasi to, 저는 tuwan. So, tuwan na yung pangalan niya. tuwan입니다. 저는 베트남. So, ano to? Vietnam. Country ng Vietnam. Okay, Vietnam. Saram, pag sinasabi nating saram is person. No? Nationality. Okay, nationality po yan. So, Vietnam saram. So, ibig sabihin, Vietnamese. Ayun. So, kung sasabihin natin Philippine saram, ibig sabihin, Filipino. Eh, mga tao na taga-Philippines. Sabihin natin Teguk saram. Ano yung Teguk? Kung naalala nyo pa yung Teguk. Thailand. Thailand, yun. Teguk is Thailand. Teguk saram, ibig sabihin, Thai. Mga tao na nasa Thailand. Okay. Miguk, ang miguk po, teka lang, iyan ko. Sulat ko dito. Naka-mouse lang ako kasi ngayon. So, miguk is America. Miguk. So, miguk saram, American. Yan, foreigner. Okay, good job. Charisoyo. Gerald C. at saka si Talia C. Okay, dito tayo ngayon sa conjugation. So, ito pong conjugation na sinasabi ay ginagawa natin ito, especially po kapag tayo ay magbubuo na ng sentence. Okay? Conjugation means the change in a verb or adjective form to adjust the tense, mood, voice, or person. So, ang conjugation ay ginagamit natin ito para ibahin ang verb or ang adjective form para mag-adjust kung paano siya sinabi, kailan siya sinabi. Okay? Conjugation does not only apply for present tense, but for other grammar forms. Okay? Kasi hindi lang po sa verb tenses like present tense, past tense, future tense, hindi lang po dyan. Okay? Ang conjugation ay sa iba't ibang grammar forms din po. So, kaya nga sinabi ko sa inyo po na everyday na, starting po tayo ngayon na may grammar at saka may vocabulary na pong babasahin at grammar na itatakal or ituturo ko sa inyo na i-conjugate siya para makabuo tayo ng sentence. Medyo mahirap pa i-imagine ngayon, pero kapag nasa grammar na tayo, maintindihan nyo na po. So, conjugation is also to change the verb. Okay? Kasi kung sa English po, may salita tayong English word na eat. Sa past tense, kung i-past tense natin po yung eat is ate. Kapag po sa future, I will eat. Eaten. I will eat. Kasi sa present tense, eating or eat. Yan, present tense. Yan. Yan po sa English. So, paano naman po si it mako-conjugate at magagawa ng Korean word? Yan po yung conjugation. So, in Korean, conjugation applies to all verbs and adjectives with the grammar you apply to it. So, aside na for tenses, for future tense, past tense, and present tense, pwede din po natin i-apply ang conjugation sa any grammar points na itatakal natin. So, unang-una pong itakal natin yung grammar, yung imnida. Okay. Marahil naririnig nyo po yan. Imnida. Ang imnida po ay tinatawag na honorific form. So, bakit honorific? Kasi po, sa Korea, kung tayo sa Philippines, may po at opo tayo na nagsisilbing respeto yan. Diba? I-add natin yan para nagsisilbing may respeto tayo sa
sa kasama natin or sa sinasabihan natin. So, sa Korea din po, ginagamit natin yung imnida. It is an honorific form para po sa pagrespeto sa matatanda, sa boss natin, sa sadyangnim, ayun, sa teacher, kaya may imnida. Or especially po sa hindi pa natin kakilala. Or bago pa lang kayo nagkakilala. Kaya ginagamitan natin ng imnida as a sign po na may respeto tayo sa kasama natin or sa kausap natin. So ano ba ibig sabihin ng imnida? Ang ibig sabihin po ng imnida is, are, am. So ginagamit natin ito to introduce oneself, including our name, nationality, at saka occupation. Imnida is a declarative sentence. Kung sasabihin natin declarative sentence, yung may tuldok, naglalahad tayo, nagsasalaysay tayo. So, limbawa, kung sasabihin natin, I am Tuan. So, si am dyan, si imnida. Sa Tagalog po, ako ho. No? Ako ho ay si Tuan. Ako ho si Tuan. Yan. Ho at saka si. Yan po. So, honorific po yan. So, paano mo sasabihin? Si I po ay Jonen, tapos Tuan, ilagay na natin si imnida. Okay? I-attach po natin si imnida sa noun, which is pangalan. Tuan imnida. So, dahil may dash dito, kaya add natin. Ibig sabihin, dudugtong natin. So, kung sasabihin natin, Chonen, tuwan imnida. So, ibig sabihin, naglalahad ka, declarative na ikaw ay si tuwan. So, halimbawa, Gerald. Chonen, Gerald imnida. Yan. Okay, declarative po yan. Another example. Chonen, Philippine saram imnida. Okay. Chonen is I, ako. So, am dito is imnida. Okay? Chonen is ito. Si am is imnida. Filipino kasi Philippine saram. So, Filipino po iyan. Philippine or Philippine saram. Halimbawa, kung sasabihin lang Philippine, walang saram, ibig sabihin country. Okay? Pero hindi na po siya imnida. Kasi I am a Philippine. Hindi na po, iba na po siya. So, dahil Philippine saram ito, so, 저는 Philippine 사람입니다. Ibig sabihin, I am a Filipino. Tao na taga Philippines. Okay, question ng imnida. Okay, dahil walang tanong, let's proceed. Okay, let's have an activity. So, makikita nyo dito yung isang picture, tapos lagyan lang natin ng imnida. Halimbawa, ikaw po yung nasa picture. May ano din, may pangalan din. Ayun. So, Sir Gerald, ano po itong pangalan na to? Pakibasa po. Rihan, Rihan, tama. So, halimbawa po, Sir Gerald, ikaw si Rihan. Paano mo yan sabihin ngayon na I am Rihan? 저는 Rihan입니다. Ayun, so, good job po, sir. So, yan po, tama po. 저는 Rihan입니다. Okay. How about dito, Ma'am Talia? Ma'am Talia. Paano ko basahin yan, Ma'am Talia? Supika. Yun, supika. Supika. Ayan. So, paano mo yan sasabihin, ma'am, na I Supika. am supika? 저는 supika입니다. Ay, yes. Good job. Tama po. 저는 supika입니다. Okay, how about this po, Sir Gerald? Okay, basahin na po ito.
Ma'am. Nakamute. Pakisutan. Sunun, pakisutan saram inida. Ang galing. Ang galing na ni Sir Gerald, ah. So, Pakistan, ibig sabihin, Pakistan po, country. So, ibig sabihin, ang Country. nasa picture, si Rihan ay taga, or nasa Pakistan. So, tao siya na taga Pakistan. So, Pakistani. Ayan, Pakistani sila. So, sabihin mo, Jonen, Pakistani, Saram, or Pakistan, Saram, nila. Okay, tama po. Next, Ma'am Talia. Teguk, Yun, Teguk. So, paano mo sasabihin ngayon? Teguk is a country. So, si Supika ay galing sa or taga Thailand. Paano mo sabihin na I am Thai? Jenun, Sara, Jenun, Chonen? Teguk, Saram, Jon, Jonun, Teguk, Saram, Imnida. Ayun. Tama po. Chonen, Teguk Saram. Teguk, Jo. Imnida. Jonen po ha, Jonen. Jonun, Teguk, Ay, Saram, hindi po yan talaga Jo ha. Pwede mo sabihin na Jonen. Jonen. Hindi po siya Imnida. Jo talaga. Jonen. Kung nakikita niyo kaibahan po. Okay, good job, Ma'am Talia. Ayan. So, ngayon, i-chat niyo po sa group chat. Let's practice po. Sabihin niyo po yung pangalan. I am blank. Okay? Tapos, paano mo sabihin I am a student? And paano mo din sabihin I am a doctor? Di ba po nabasa na natin si student at saka si doctor? Nabasa niyo na last time. Opo, ma'am. Okay. Sige po. Ah, bigyan ko kayo ng 3 minutes. Okay, paano ba isulat ang pangalan? Si Gerald. Alam mo ba paano sulat yung Korean name mo po, Sir Gerald? Kung, ano po, ako ma'am. Okay. So, try i-chat ko po dun sa ano natin, ha? Sige, try lang, try. Yan po kay Sir Gerald. Si Ma'am Talia, nasa group chat po. Gerald. Si Ma'am Talia is ganito po. Or, wait lang po, ma'am. Mahiya tayo eh. Huwag na natin gamitin yan. Ayun, yan po. Ma'am Talia. Talia. Kasi po ang spelling po ng pangalan natin sa English, kung i-ano natin into Korean, kung paano siya bigkasin. Yan po yung ano niya, yung spelling niya. Hindi talaga yung J na J, tapos E, tapos R, hindi po ganun. Hindi kagaya sa English. So, sa Korean is kung paano natin siya bigkasin. So, kaya ganun yung spelling niya. Eh, sige po, 2 minutes lang. Kaya niyo yan eh.
Sir Gerald, yung hakseng mo, wrong spelling po. Ano ba yun? E Sabi po, ba e. Yan po gamitin mo na vowel. Ay, Oh. ay, ganyan pala. Ay, oh. Ma'am Talia, yung ano mo, yung name mo is Tala, hindi Tala. Yeah, yun. Na ano ka lang. Jonan, Talia, yes. So, mali yung Okay. Okay, good job, ma'am. Parang pwede nang i-edit yan eh. Click mo nga, i-ano, long press, tapos may yes. more. Ay, tama ba yun, ma'am? Ganhusa is, ano, Sir Gerald, nurse. Eh, Net wag ko mong lang, ma'am. lagyan ng space, Sir Gerald. Wag mong lagyan ng space kasi dugtong siya, di ba? Ah, okay. Okay. Ma'am, how Wait lang po ha. Mahina signal ko. Teka lang. yung marine? Marine? Or Ano po, ma'am? yung mari po. Tama po yung spelling ko po. Sa, ay, ano nga pangalan mo, ma'am? Buong pangalan ba? Yes po. Talia Marie po. Talia Marie. Yes po, Marie. Ganyan po. Kasi R na po yung basa natin kasi nasa ano na siya. Nasa middle position. Kaya R. Marie. Tama po yan. Talia Marie. Eh, tama pa rin po naman, Sir Mar Gerald. Yung ganhusa, ay, tama din po yan. Pero ano lang, wag mong ano, space, yung space niya. Mahina ba yung signal ko? Wait Yung lang imida guys. pala, ma'am, hindi. Wala palang space yung imida. Yun, oo. Wala. Si Ma'am Maria Crisena, Elaine Diego. Ang taas no ng pangalan. Maria lang po. Maria. Ayan lang po yung Ma'am Maria. Paano ba basahin si Crisena? Crisena. Paano basahin, Ma'am Maria? Si Crisena? Crisena? Paano ba siya? Crisena. Crisugena? Ganyan po yung pagbasa eh. Crisugena. Ang taas, no? Grabe yung taas ng pangalan mo, ma'am. Totoo ba talaga yan? Tatlong words. Ang hirap naman yan. Pag ang taas ng name. Okay. Ang Jego, ma'am, ano din po yan?
Pangalan din po or apelyido. Kasi kapag surname po yan, mauuna yan. So, Diego, Maria, Cristina, Elaine. Tama, Elaine. Surname po yan. Pag surname po, nasa unahan po yan. Kasi mauna yung surname dun sa kanila. Okay, so, good job po sa lahat. Thank you po sa nag-chat, sa mga ano. Good job po. Okay, let's proceed. Proceed po tayo sa next. Okay, magbabasa na naman tayo ngayon. So, Ma'am Maria, kung pwede po, magbasa ka po. Pwede po ba? Kapag di pa kaya, sige, si Sir Gerald tsaka si Ma'am Talia muna. Okay, si Sir Gerald, si Tuwan. Okay, Tuwan. Tapos, si Ma'am Talia, si Chunggu. Chunggu. Guys, mahina ba signal ko? Okay, hello po. Hindi ko kayo naririnig nakamute po kayo lahat. Hello? Nandyan po ba kayo? Or mahina yung signal ko? Hindi ko alam eh. Sinong gusto magbasa? Yes po. Sorry po, nag-CR po ako. Okay. Akala ko ako lang Si Sir Gerald may work ba? Okay, Ilan naman, ma'am? Okay, yun. Yan. Sige, sige po. Basa tayo. Si Sir Gerald si Tuan, si Ma'am Talia si Chonggu. Okay na, ma'am? Ganon, tuwa nila. Okay, next po, ma'am. Onun, Sara. Onun, Nara. Mhm. Saram, Ibnida. Okay, yan po ay Nika. 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 Oo. Nika. Okay, ulit nga, Ma'am Talia. Onu, Onu, Nara, Honor. Onu, Nara, Saram, Nika. Okay.
Next po, Sir Gerald. Vietnam, Saram, Nida. Ayan, okay. Next po, Ma'am Talia. Hakseng Imnika. Okay, good. Imnika. Ano yun? Wesa, Isawan, Nida. Ayan, okay. Good job po sa inyong dalawa. Okay, so sabi daw ni Tuan dito, 저는 tuwan입니다. So, I'm Tuan. Tapos sabi niya, 어느 나라 사람입니까? Okay, what is your nationality? Kasi si Nara is country, tapos Saram is person. So, parang saan kang, which country? Kasi si One is which. Which country are you from? Or from which country are you? Ganon. So, sabi ni Tuan, taga Vietnam or Vietnamese siya. Tapos sabi ni Chunggu, Hakseng. So, ito po yung spelling ng Hakseng, Sir Gerald, ah. Hakseng Opo, ma'am. imnika. Ayan. Sabi niya, Anio. Anio is no. Sabi niya, student ka ba? Are you a student? Wesawun. Wesawun is businessman. Wesawun imnida. Okay. So, dito tayo sa imnika. So, ang imnida is or am, tapos declarative. Si imnika po ay is or am pa rin at i-attach natin sa noun pero nagtatanong. Okay? Interrogative sentence. Patanong. So, gagamitin natin si imnika kung tayo ay nagtatanong. And honorific pa rin po siya. Okay, parang may respeto ka pa rin na kapag nagtanong ka. So, is RM pa rin. Are you? Halimbawa, are you an office worker? So, 당신은, 당시 is you. Okay, ikaw. 당신은, 회사원 is office worker or businessman. Same lang yan. So, 당신은 회사원입니까? So, si imnika dyan is are you? Or are lang po yan. Kasi si you is 당신. So, are you an office worker? Ano kung may tanong yan? Question mark. So, kapag patanong, imnika ang gagamitin. Kapag declarative, naglalahad lang, imnida ang gagamitin. Okay, example po. Another example is, are you a teacher? Okay, ano ba yung teacher? 선생님. 선생님 is teacher. So, are you? So, pwede na pong walang 당신은. Wala na pong 당신은. Pwede na po yan. Sabihin mo lang, are you a teacher? 선생님입니까? Tapos yung sagot mo, oo, teacher ako. Yes, I am a teacher. So, pwede mo sabihin, 네, 선생님입니다. Okay, naglalahad ka na ikaw yung teacher. So, imnida na yung gagamitin. Declarative sentence. For interrogative sentence, imnika. For declarative sentence, imnida. Okay? So, let's try po the activity here. Okay, number 1. Kung gagamitin po natin si imnika na patanong. So, paano mo ito itatanong? So, are you a business person? Wesaun? Ma'am Talia? Yes po. Okay, so paano mo yan i-attach ngayon, ma'am? Ano pong gagawin po? I-attach mo parang magtatanong ka na ikaw ba ay business person? Number 1, Wesaun? I say ne. Ne. Hindi po, paano ka magtatanong gamit si imnika? Huwag mo munang sagutin.
Ah. Patanong po muna. Parang ikaw yung magtatanong. Oh, nag-raise agad ang hand. Sige po, Sir Gerald. Sir Gerald muna, Ma'am Talia. Naka-mute ka po, Sir Gerald. Ah. Yan. Dangsinon, Wesawan, Emnika. Ulit, sir? Dangsinon, Wesawan, Emnika. Yun, imnika. Okay, tama po. So, pwede na pong walang tangsin. Pwede mo nang sabihin, wesawon imnika. Yan. Number 2. Ano pong word po ito? Ma'am Talia. Good job, Sir Gerald. Ako na po. Yes po. Number 2. So, Sobangkwan. Yes. Mhm. Kwan. Dangsyunon. Sobangkwan. Imnika. Yun. Tama, ma'am. Subangguan, imnika. So, ano nga yung subangguan? Subangguan is firefighter. Yan, firefighter. So, are you a firefighter? Yan po yung tanong. Ibig sabihin. Number 3. Sir Gerald. Genhosa, Emnika. Yan. Tama po. Ganhusa, imnika. Good job. Okay. Ano yung ganhusa? Nurse. Nurse. Good job. Are you a nurse? Next, Ma'am Talia. Number 4. Jel Sulga. Ki. Ki Sulga. Jaja. Ki Sulga. Yan. Okay. Ki Sulga. Dangsyunon. Ki Sulga. Imnika. Ayun. 당신은 기술자입니까? Ano yung gisulja? Technician. 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 Yes po. Tama po. So, 당신은 기술자입니까? Yan. Okay, good job. Yan po, pag patanong, imnika. Kapag pasalaysay, imnida. Okay? Imnika tayo ngayon. So, try natin. So, paano to? Are you a homemaker? Are you a carpenter? Are you a doctor? Chat niyo po sa group chat. Kapag hindi niyo po alam yung homemaker, carpenter, doctor, andun sa presentation na sinend ko kagabi. Okay po. Sige, 2 minutes po.
Okay, good job po sa mga nag-chat, nag-send sa group chat. Tama po lahat. So, are you a homemaker? 주부, 당신은 주부입니까? Okay, so are you a carpenter? Carpenter is muksu. muksu입니까? Doctor is wesa. So, wesa입니까? Yan, good job. Good job po sa lahat. Okay, dito na tayo. Basa tayo ng vocabs. Okay. So, ang vocabs natin ngayon is tungkol sa objects. Objects in Korean is mulgon. Mulgon. Yan po ay objects. Mulgon. Okay, basa tayo. Sir Gerald, ikaw mauna. Basahin lahat po. Yulshui, K, Mhm. Kadyoksajin. How many picture? Mhm. Kadyoksajin. Sabang bag. Okay. Jegap. Jegap wallet. Yan. Yung buwan. Passport. Usan, umbrella. Ga, gaul. Gaul yan, ang gaul. Meron. Gaul. Gaul. Go. Gaul. Goul. Ay, goal pala. Yan. Goal pala yun. Goal. Next, cosmetics. Hanjang home. Okay, Hanjang dito home. tayo sa first syllables, Sir Gerald. Ay, wa pala yan. Wa. Wadyang Yan. home. Yan, tama, sir. Okay, wajangpung Tapos, cosmetics. Next po. cosmetics. Wadyang home. Bit. Tama. Bit brush. Okay, next po. Heyo. Hiodorayo. Yan, tama, tama. Dryer. Hair dryer. Next. Bege. Telong. Bege. Telong. Ibol. Langkit. Okay, 잘했어요. Gerald C, good job po. Next, Ma'am Talia. Basahin po ang vocabulary ng mulgon or objects. Start po. Same lang po. Yes, yes, yes. Same lang po. Key, yours, key, yours, Yol Shri. Shri. three, Yes, parang shui. Parang shui pero nakaslang. Shri. Okay, ulit nga, ma'am. yours, three, Okay, key. Tapos next po. kajok, sajen, Chin. Sajin. sajin, Mhm. kajok, sajin, Okay. bag, kabang, Mhm.
G, 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 Jiban, Jiman, Chigap. Chigap po. Nagsasalita ako. Akala ko, ano, akala ko hindi ako nakamute. Ay, wallet ma'am ulit. G. Tapos, ito po. Gap, Yan, gap. So, wallet is? Gap, Okay, next po. Passport. Passport, Yogun, Okay. Yogun, Yan, yogun. Tama, ma'am. Umbrella. Umbrella, Usan, Okay. Next po, mirror. Salamin. Salamin, salamin. Gyoul, Go. Goul, Yun. Next po, cosmetics. Wajangmun, Ito po. Ano pong consonant ito? Nasa taas. Ulit, ma'am. Pum, Yun, tama, ma'am. Wajangpum, Mhm. Next, brush. Brush, Jit, Bit. Bit, Bit, Mm. Okay, next po, hair dryer. He, He, Yo, Yu, Dulsa, Eyo, Yo, Dul, Eyo, Mhm. Wait. Mhm. Sorry, sorry. So, ang hair dryer, ma'am, is he, tapos, ano to, second syllable. Eyo, Tapos, Du, next. Sa, Eyo, Ayun. So, kung idugtong mo yan, pagbasa, ma'am. Eyo, Dulsa, Eyo, Heyo, durayo. Durayo. E, E, Eyo, Du, Ra, Eyo, Yun, tama, ma'am. Next, pillow. Be, Beki, Begi, Yes, tama po, pillow. Blanket. Ibul, Ayun, ibol. Okay. Good job, ma'am. Okay, so yan po. Kailangan pa rin pong i-memorize to po, ha. So, mag-start na talaga kayo mag-memorize. Kasi sa exam, hindi lang po, ang dami. Sabi nga nila, kailangan baon mo 3,000 na vocabs. Di ba po? Ang dami. So, kaya mag-start pa lang, kakasimula nyo lang po magbasa na. Okay, dito na tayo sa grammar. Ito po si Iyeyo at saka si Yeyo. Iyeyo, Yeyo. Ang ibig sabihin po ni Iyeyo at saka Yeyo ay isahan lang po. Is, are, am po siya. Okay? And polite form po. So, pag sinasabi natin polite form, hindi po siya kagaya sa honorific. May respeto pa rin, pero bababa po yung respect.
Yun. Pwede pa rin po natin gamitin yan kay kay 선생님, teacher, sa parents natin, pero hindi pwede sa sadyang님, sa boss. Okay? Iyeyo, yeyo is, ginagamit natin yan for is, are, am. Like, I am tuwan. Ganun po. So, this is followed by a noun. I-attach pa rin po natin ito sa noun to make a declarative or interrogative statement. So, ibig sabihin po, si iyeyo or yeyo, gagamitin natin siya kung tayo ay naglalahad, declarative, or nagtatanong. Hindi po kagaya ni Imnida na si Imnida ay naglalahad lang, declarative. Si Imnika ay interrogative, nagtatanong. Si Iyeyo at Yeyo pwedeng patanong, pwede din po ay paglalahad. Kailan natin gagamitin si Iyeyo, gagamitin natin yan when si noun ay nag-end ng consonant. Si Yeyo ay ginagamit natin kung ang noun ay nag-end ng vowel. So again po, ang ibig sabihin po ni iyeyo or yeyo ay is, are, am. And polite form po siya. May respeto pa rin. Pero mas mataas si imnida at saka imnika. Okay? Let's try an example. Okay, dito. Example po si kabang. Okay? Si kabang po ay bag. Kung titingnan natin si noun na kabang ay nag-e-end po siya ng consonant. Kaya iyeyo yung gagamitin natin or iyeyo yung i-attach natin. So magiging kabangiyeyo. So dito naman po pag vowel, pege. Pege is pillow. So kung titingnan natin si pege na noun, nag-end po siya ng e which is vowel. So dahil nag-end siya ng e which is vowel, i-add lang natin si yeyo. Attach lang natin. So magiging pege yeyo. Okay? So again, kabangiyeyo, pegeyeyo. So meron tayong example dito na sentence. Sabi niya, yogiga odiyeyo. Odi po is saan or where. Okay, where po yan. So saan. So noun po yan at nag-end po siya ng vowel. Kaya yeyo ang i-attach natin. So, ano ba ibig sabihin yan? Sabi niya, where is here? No? Kasi yogi is here po yan, si yogi. Here. So, saan ba ito? Yan. So, yogi ga, odi yo. Oh, saan ba ito? So, i-attach po natin sa odi. Kasi po si Iyeyo, Imnida, at saka si Imnika ay sentence ending pattern. So, ano ibig sabihin ng sentence ending? Sila po yung pinaka-end. Okay? Sila po yung nag-e-end ng sentence. Hindi po yung verb. Okay? Sentence ending. Another example po. Indonesia, saramiyeyo. Indonesia, saramiyeyo. Si iyeyo, dahil bakit iyeyo yung gamit natin dito? Dahil si noun na saram ay nag-end ng consonant. M, which is consonant. So, iyeyo yung gagamitin natin. So, Indonesia, saramiyeyo. Ano ibig sabihin? Kasi am po iyan. Am is are. So, I am an Indonesian. Ako po ay Indonesian. Yan. Si Iyeyo, Yeyo is po. Okay, another example po. Kung tayo nagtatanong, are you a student? So, si student ay hakseng. Kung titingnan natin si hakseng, nag-end po siya ng consonant. Kaya, Iyeyo ang gagamitin. So, kung magtatanong tayo, you is 당신? Sabihin mo na lang, 당신은 학생이에요? Sagot mo, ne, yes, I am a student. So, sabihin mo, ne, 학생이에요. Okay, pwede po siya patanong, pwede po paglalahad. Ang iyeyo at saka yeyo. Another example, what is this? This is ego or ige. Ige, this. Mo is what? Okay, naka-highlight naman po yan kung anong kulay. So, mo is what? Kung makikita natin si mo, nag-end po siya ng vowel.
Kaya iyeyo yung gagamitin natin. So, what is this is ige mo yeyo. Tapos, ki is yolshi. Yolshi. So, yolshi ay nag-end po ng vowel. Kaya iyeyo ang gagamitin. So, sasabihin mong, this is a ki. Yolshiyeyo. Yolshiyeyo. Okay. So guys, may practice tayo dito. Gamitin natin si iyeyo at saka si yeyo. Ayan. So yung kanina, di ba, ibnida yung ginamit nyo. Ngayon, gamitin nyo si iyeyo at yeyo sa pangalan nyo. Okay, bigyan nyo po ako ng 5 minutes po ha. May gagawin muna ako. Mag-chat lang kayo doon. I-send nyo yung sagot nyo doon sa group chat. 5 minutes lang po. Okay po. Thank you. Okay, hello po. Pasensya na po salamat salamat sa paghihintay. So, si Ma'am Talia, Jonan, Talia. Spelling po sa yeyo mo po, ma'am. Ganito po yung spelling sa yeyo. Ayun. Okay, wait po ha. Teka lang po. Yeyo. Kagaya din kay Sir Gerald. Yung yeyo po, Sir Gerald. Wrong po. Okay, Haksengi yeyo. Tama. Wesa yeyo. Yung yeyo lang po talaga yung hindi po tama. Yung spelling ng yeyo. Ganyan po spelling ng yeyo po ha. Tapos pag iyeyo, ganito na po siya. Okay, let's continue. Alright, so dito po. Andito man naman po kayo, no? Okay, next. Dito tayo. So, another activity po tayo. Gagamitin natin si iyeyo at saka si yeyo.
So, ang gagawin lang is titingnan yung picture. So, ano ba yung picture? Tapos, lagyan natin ng am. Lagyan natin ng iyeyo or yeyo. So, limbawa, okay, pag may pugi, ibig sabihin example. So, sabi niya, ige mo yeyo, ano ito? Mo is what? Ige mo yeyo. So, kung makikita natin ito, ano to? Cosmetic. So, ang cosmetic sa Korean is wajangpum. So, sabihin mo, wajangpum이에요. Okay? Try natin. Number 1. Okay, Sir Gerald, number 1. Ige 뭐예요? Ano po ito? Ma'am, again, Eh, ano ito? Di ba po, passport po ito? yeah. So, ano yung Korea ng passport po? Yun, Yugwon. Di ba po? ano yun? Ano yun? Okay. Medyo hindi klaro yung boses mo, sir. Ige 뭐예요? Ano yun? Yun, iya yun? Ay, Hindi ka po mag-aniyo. Kasi ay, sabi niya, Ige, this, moyeyo. What is this? Sabi niya, what is this? ay, So, ano daw ito? So, ito ay passport. yun. Yogwon. Okay. So, anong gagamitin Yun. natin? Iyeyo or yeyo? Yun, iya yun. Yun, tama po. Yogwoniyeyo. Okay, sabihin mo, this is a passport. Yogwoniyeyo. Oh. Number 2, wallet. Ma'am Talia, ano nga yung wallet? Ano po yung wallet? Ma'am Talia, ang wallet po is chigap. Nakamute po pala ako. Okay. Chigab. Chigap. P po, Chigab. P. Hindi M. Chigab. Yan. So, anong Chigab. gagamitin natin? Iyeyo, yeyo. Iyeyo. Yan, tama po. Iyeyo. So, chiga, biyeyo. Magiging B na po ito. Kasi, followed po siya ni empty consonant. So, Iyo. aakyat po ito into middle position. So, chiga, biyeyo. Iyeyo. Ayan. Okay, tama po. Charisoyo. Number 3, Sir Gerald. Ma'am Maria, baka may sagot ka po, Ma'am Maria. Okay, si Sir Gerald po. Yun, sweet. Ano ulit, sir? Yun, sweet. Ayan, Yolshi. So, kung tatanungin Yun, ka, sweet. Choge, mo, yeyo. So, ano daw ito? Yun, sweet. Iya yun. Ayun, tama po, sir. Yolshi, yeyo. Yolshi, yeyo. Okay. Number 4. Ma'am Talia. Yung pilo po is Ang pilo is pege. pege. Oh, yan, pege. Okay. So, kung tatanungin ka, chogi or chuge. Chuge mo, yeyo. Ano daw ito? Yeyo. Yes, okay. So, idudugtong mo po, ma'am. Sabihin mo na, ma'am. Magiging pege. Pege. Yeyo. Ayun, tama, ma'am. Pege, yeyo. Okay. Alam niyo na kung sino yung gagamitin mo, iyeyo or yeyo.
Alam niyo na po. Okay, sorry sa'yo. Good job po. So, dito tayo sa another vocab. So, ito po yung mga daily necessities or personal care. So, alam natin 'tong mga vocabs na 'to, araw-araw natin 'tong, ginagamit. So, tip ko lang sa inyo para ma-memorize niyo, yung conditioner niyo lagyan niyo ng pangalan. So, ang conditioner is rinse, rinse, conditioner. Toothbrush, Chitsul, Chitsul. Razor yung pangahit, Myeongdugi, Myeondugi, Myeondugi. Shampoo, shampoo, or shampoo. Toothpaste is Chiyak, Chiyak. Ang toilet paper is UG, Toilet paper, UG. Ang soap is Bino, Bino. Ang towel, Sugon. Towel is Sugon. Ang cup is Kop. Yan, cup. Ito, naka-blue. Ayan po, cup, baso, cup. Okay. So, kailangan din niyo po niyang kabisaduhin or basa-basahin. Okay. Dito na po tayo sa particles. Okay. So, napaka-importante po yung Korean particles talaga sa sentence. Para malaman natin po kung ano siya. Anong noun iyan. So, Korean particles mainly function as markers. Okay, markers po siya, nagmamarka sa sentence. These words help identify what a certain word's role is in the sentence, whether it's the topic or the object. And it also helps connect words to give a clearer meaning to what you want to say. So, ibig sabihin si particle po ay marker po siya kung kailan or gaano po or ano po yung function ng sentence, ng word sa sentence. Topic po ba siya sa sentence or object po ba siya sa sentence? Yan po yung particle. So, simulan natin po sa particle na I or ga. So, sisimulan natin sa particle na I at ga. Ang I-ga ay tinatawag na subject marker particle. This comes after a noun in order to indicate the subject of the sentence. So, kung sa sentence, di ba po sa English sentence, meron tayong he paints posters. So, sino ba yung subject dito? So, ang subject, sino po yung parang siya yung main. Kumbaga sa drama pa yan, sa story pa yan, siya yung bida. Ganon. So, sa sentence, si subject ay si he. At dahil si he ay subject, lagyan po natin siya ng subject marker particle na I or ga. Ganyan po sa Korean or Korean language. No? So, malalaman natin na subject siya sa sentence kung may I or ga. Okay? Si paints dito is verb. Di ba po? Paint. Action word. Poster ay the object. No? Ang object ay ginagamit, nagdedepende kung paano ginamit, no, sa verb. Okay. So again, iga is subject marker particle, comes after a noun. So noun, tapos iga. Okay? Noun, tapos iga. This is to indicate the subject of the sentence. So, kailan natin gagamitin si I? Gagamitin natin si I kung ang noun ay nag-end ng consonant. Gagamitin natin si ga kung ang noun ay nag-end ng vowel. Okay? Again, noun plus I, ga. I gagamitin natin kung si noun ay nag-end ng consonant. Ga ay gagamitin natin kung si noun ay nag-end ng vowel. Pero may note tayo dito na when ga is followed by nouns such as cho, na, no, hindi po siya choga, hindi po siya naga, hindi po siya noga. Change po siya ang cho, ito po, magiging chega. Sina, magiging
nega. Si no, magiging nega pa rin po yan. Pero iba po yung spelling. Ito lang po yung note or exception po sa rule. Exemption sa rule. Okay? So, pag si cho, ang cho po is I. So, chega. Si na po is I pa rin po yan. Ako. Nega. Si no is you. Okay? Kagaya din po ni Tangshin. You. Ikaw. So, si cho, hindi po siya choga, kundi chega. Si na, hindi po siya naga, kundi nega. Si no, hindi po siya noga, kundi nega na iba ang spelling ng ne, ng e dyan. Okay, let's proceed. Okay, example tayo ni i at saka ni ga. Sabi niya, 여기가 사무실입니다. Okay? So, dito po sinasabi na here is the office. Samushil is office po. Samushil is office. Is dyan is si Imnida. Okay? Here is Yogi. Okay, tingnan nyo. Si here po ay Yogi. Nakikita natin si Yogi nag-end ng vowel, kaya ga yung gagamitin natin. So, nagiging Yogi ga, Samushil Imnida. Here is the office. Okay? Another po. Where is the market? Okay. So, nabasa nyo naman po yung places. Di ba po? Nabasa nyo na po yun. So, where is the market? Ito po ay Shijang, sorry. Shijang is market. So, kung titingnan natin si market, si Shijang ay nag-end ng consonant. Kaya i yung gagamitin natin. So, Shijang where is Odi? Tapos gamitin natin si Imnika, which is isda. So, saan ang market? Saan ba yung palengke? Saan dito ang palengke? Shijang Odimnika. Yan. Okay, another example po. See, the cat is behind the house. Okay, ito po is medyo medyo complex na sentence. So, si cat dyan po ay si Kuyangi. Kuyangi si cat. So, kung nakikita natin si Kuyangi, noun po siya. Sa sentence ay siya po yung subject. Okay? So, Kuyangi, the cat, siya po yung subject sa sentence. Kuyangi, kaya siyang subject, lagyan natin ng ga. Bakit ga? Kasi nag-end po ng vowel. Kaya ga. Kuyangi ga. Chip is house. Tuya is behind. Is so. Ito po. Okay. So, lalagyan natin ng i at saka ga si noun kung siya yung subject sa sentence. Kung ako, halimbawa, ako, I. So, di ba, cho, subject, i. Oh, choga, hindi naman choga, di ba po? Chega. Halimbawa, chega, sorry. Chega na po yan. Kung siya po yung subject sa sentence. So, another example, what is your name? Okay, so si name dito yung noun. At saka din ito po yung subject sa sentence. Kasi tinatanong, di ba? So, what is mo? So, yung sinabi ko, Irom is name. Irom is name, kaya siya yung subject, ilagyan natin ng i. Dahil si Irom ay nag-end po ng consonant. So, Iromi, mo, yeyo. Yung spelling din yung yeyo ko dyan. Sorry po. Yeyo po is dalawa yun. Mo, yeyo. Iromi, mo, yeyo. Okay. Wait lang po. Dito na tayo sa next. Si un at saka si nen. Si un, nen ay tinatawag na topic marking particle. So, topic marking particle, ibig sabihin po, lalagyan natin ng nen ang noun kung siya ay topic sa
sentence. This is to indicate that the noun is the topic of the sentence. Ang ilalagay natin kung ang noun ay nag-end ng consonant. Ang ilalagay kung ang noun ay nag-end ng vowel. Okay? Maaari po, minsan po, sa sentence, si subject ang naging topic. Okay? Usually, may mga pagkakataon na yung subject sa sentence ay siya din yung topic. So, ano ba yung gagamitin natin? Iga or nun-un? Pwede pong iga, pwede din pong un-nun ang gagamitin mo. Same lang po yan sila. Okay, halimbawa, I am pretty. So, dahil sa dito po, I am pretty, si I po yung subject, di ba po? Si I din po ay topic. Kasi siya ang pinagsasabihan na pretty. So, pwede mong gamitin si iga, pwede mo din gamitin si unnen. Kaya magiging, okay, na is I. Okay? Nanen. Yepoyo. Yepoyo is pretty. Yepoyo. So, si nen ang gamit natin dito, which is the topic marking particle. Kasi siya naman yung sinabihan. Siya po yung topic na pretty. Si I, ako. Nanen, yepoyo. Or, paano ba yung subject? Nega. Okay? Nega. Kasi hindi po natin sabihin naga. Nega, yepoyo. Ayan, nega, yepoyo. Subject. Subject. Ito po ay topic. Ito po ay subject. Okay, paano naman po si chonen? Pwede din po. Chonen, yepoyo. Chonen, yepoyo. Ako ay maganda. Chonen, yepoyo. Pwede din po gamitin si cho, pero hindi po siya choga. Magiging chega. So, chega, yepoyo. So, ako ay maganda pa rin yan. Ibig sabihin. Okay? Alright. So, meron pong pinagkaiba po si iga at unnen. Okay po? Yan ko lang. I-express ko lang po ito or para maging malinaw sa lahat. Topic particle na unnen ay ginagamit for what you are talking about. What you are talking about in the sentence. Ano po yung topic sa sentence? And it can be sometimes a subject. Okay? Si subject, magiging topic, sinabi ko kanina. And sometimes object. So while si iga is only used for the noun, which has to be the subject that takes an action. Okay. Si iga ay subject talaga yan. Subject particle talaga yan. Na parang may gagawin si subject sa sentence. So halimbawa, I want to buy shoes but it's too expensive. Okay, hindi muna tayo dito ha kasi complex na sentence to. Ito lang, I want to buy shoes. So si I dito si subject. Want to buy shoes. Shoes is si, ano si shoes? Shoes si topic. Sin Mhm. Okay, kasi si I, siya po yung may gustong bilhin. Ano ba yung gustong bilhin niya? Shoes. So, si shoes po ay naging topic. So, magiging nega, shinbal. Shinbal is shoes. So, shinbar은, sago, shippunde. Yan. So, nega ay subject. Ako, gusto kong, ayan, shinbal, shoes, is shinbal. Dito mo ilalagay sa shoes si topic, Kasi may gagawin kayo. Pwede din pong maging object po si topic. Okay. Pwede din pong shinbal, tapos object, yung gagamitin natin. Okay? So, si subject lang po talaga is iga. Hindi po yan change. Si topic particle ay pwede pong iga ang gamitin natin or ul. Para hindi tayo maguluhan, dito muna tayo kay iga. Okay, activity po dito tayo. So, ang gagawin lang natin is, i-add lang natin si i or ga.
Okay. So, alam naman natin no, kung kailan gamitin si i, kailan gamitin si ga. So, 식당 is restaurant. So, 식당, anong gagamitin natin? I or ga? Ano po? Okay, ma'am. Okay. I, tama po. So, magiging 식당이 어디입니까? So, saan ba yung restaurant? 식당 is restaurant. 어디 is where? 식당이 어디입니까? Or 식당이 어디예요? Yan. Number 2, laundry. Laundry shop. 세탁소. 세탁소. So, anong gagamitin natin? Ga. Okay, 세탁소가. 세탁소가 어디입니까? Okay, si market, here, si here pala. Kasi 'di ba subject si Iga. So dito natin i-add si Iga, here. Yogi, tapos Ga. okay, yogi가. Okay, ga. So yogi가 시장입니다. 시장입니다. Okay, hindi na po 'yan patanong. 여기가 시장입니다. Okay, dito, there is a convenience store over there. 편의점. 편의점 is convenience store. 편의점, 편의점. Okay. Ano po? Okay, ma'am. 편의점. I. 이, tama po. 편의점이 저기입니다. So, over there is 저기입니다. So, nandyan yung convenience store. So, sabihin mo, 편의점이 저기입니다. Okay. How about dito po? Ito po ay market. So, 시장. So, anong gagamitin natin? 이가. Jam. A. Okay. 시장이 어디입니까? Ayun. And next is, ano po ito? Yan po ay supermarket. 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 So, ano po yung i-add natin? I or ga? I. Ika. Kaya, magiging akyat rule. Hindi na po niyan letter TS. So, magiging 슈퍼마켓이 오y, 어디입니까? 슈퍼마켓이 어디입니까? Okay. Okay, next po sorry. Si rule, which is the object particle. Ito po sinasabi ko sa inyo. I-attach natin to sa noun, which, kung ano po yung subject or object sa sentence. Lalagay natin si rule, which is the object particle. Ay gagamitin natin if the noun ends with a consonant. Ay gagamitin natin when the noun ends with a vowel. Ayan, malapit na tayo matapos, guys. Yan. So, object particle. Kailan ba natin ilalagay si object particle? Kapag po sa sentence, nakikita natin na si noun ay may gagawin sa kanya. Okay? Diyan natin i-attach si which is the object particle. Halimbawa, meron tayo dito. I drink water. So, I is subject, drink is verb, di ba po? Water is the object. Bakit? Bakit water is the object dito? Kasi po, si water or may gagawin kay water. Ano bang gagawin sa kanya? I-drink, iinumin. So, ano ba yung water sa Korean? Mul. So, mul, tas lagyan natin ng Bakit? Kasi nag-end po si mol ng consonant, kaya yung gagamitin natin. So, 저는 뭐를 마셔요. 마셔요 is drink. 저는 뭐를 마셔요. So, I drink water.
Okay. Paano ba magka-create ng sentence, ma'am? Ganyan po yan. Sa, dito na tayo sa example. Sa English, di ba mauuna si subject, tapos si verb, tapos si object. Sa Korean po, subject, object, verb. Okay. Last part talaga si verb. Yan, SOV. So, mauuna talaga si object. Sa atin, I drink water. Sa kanila, parang sinasabi nila, ako tubig inom. Ganun po. Ako tubig inom. Parang nag-ano lang tayo, parang nagsasalita ng, parang in-check na nagsasalita, di ba? Ganyan po sila. So, 저는 뭐를 마셔요? Another example, I eat kimchi. So, sino ba si object dito? Sino si object dito, guys? Kimchi. Kimchi, tama. So, dito natin i-add sa object particle na ul. So, magiging 저는 kimchi. Kung makikita natin kimchi ay nag-end ng vowel, kaya 를 yung gagamitin natin. So, for vowel si 를, ul is consonant. So, 저는 김치를 먹어요. 먹어요 is eat or eating. I am eating kimchi. So, may gagawin kasi tayo kay kimchi. Paano ba? Kakainin. Kaya, object si kimchi. 저는 김치를 먹어요. Okay. Ay, another na po yan. Yan lang po yung lesson natin ngayon. Pero, meron po ako ipapabasa muna sa inyo na vocabs. 장소. 장소, which means places. 장소. Okay, ma-start po tayo kay Ma'am Talia. Basahin niyo po lahat po. Saan po nag-start po? Sa here. Hanggang sa supermarket. Here, yogi. Yogi. Next, over there. Jegi. Cho. O po yan. Jogi. Yan. Chogi. Next po. There. Yogi. Okay. Kogi. Kogi po yan. Kogi. There. Next po. Where? Odi. Odi. Tama po. Workplace. Workplace or office po yan. Ay, iba pala yung office. Okay. Workplace. Wesa. 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 Tama po. Office. Samu. Samu. Del. Yon. Samushil. SH. Chill. Okay. Next po. Restroom. CR. Wajang. Shil. Wajangshil. Tama po. Next. Restaurant. Shikdang. Sikdang. 잘했어. House po. Jeep. Yan. Tama. Jeep. Dorm or dormitory. Ke. Kemuksa. Gi. Kemuksa. Ano po ito? Anong character po ito? Si. Wala. Okay. So, ulit ma'am. Dorm or dormitory. Kesuksa. Kisuksa. Kesuksa. Ayun. Next po. Laundromat. Shitaks. Shu.
Yun, tama ma'am. Setakso. Next, Setak. hair salon. Yung Shield. Myeongsil, tama po. Market, Sijang. Shijang, tama. Shi. Sijang. Ayan. Next po, Mart. Mak Maktu. Yes, Maktu. Matu. Maktu. Hindi po K. T. Letter T. Matu. Maktu. Yeah. Maktu. Hindi mak. Ma lang. Matu. Maktu. Yan. Okay. Next po, convenience store. Yung Yum. Ito po, ano po ito? Diom. Jom. Okay. Pion. We. Yung Yum. Yon. Tama po. Convenience store is Pyeonwijom. Next, supermarket. Su Shoe. su SH. su Shoe. Supermarket. Okay. Shoe po. Ma. Supermarket. Okay. Supermarket. Good job, Ma'am Talia. Okay. Next, Sir Gerald. Lahat po, Sir Gerald. Starting from here to supermarket. Okay. Yogi here. Okay. Next po. Jogging over there. Mm-hmm. Jogging there. Mm-hmm. Odi where. Mm-hmm. Wesa workplace. Mm-hmm. Samusil office. Mm-hmm. Wajangsil restaurant. Okay. Sikdang restaurant. Okay. Sikdang. Chip house. Okay. Desoksa dormitory. Okay. Desoksa. Next. Sitakso laundromat. Okay. Sitakso. Myeongsil. Yes, salon. Mm-hmm. Shidang market. Okay. Next. Matu mart. Okay po. Next po. Pyeonwijong convenience store. Okay. Full market. Supermarket. Okay. Good job, Sir Gerald. Ayan lang po talaga. Pag may vacant time kayo bukas, and also sa Saturday and Sunday, basa lang po talaga. So, may mga reading ako dito. Practice reading the dialogue, guys. Basahin niyo lang po din ito. At saka balikan niyo din po yung mga recorded session natin para pag meron pa kayong naguguluhan pa kayo, balikan niyo lang po yun. Okay? So, yan lang Okay po po. lahat. Bukas po is, ano na tayo? Chapter 8 at saka chapter 9 na po tayo. Questions, 여러분? 질문 있어요? Okay, wala na po. Sige, thank you po. I-end na po natin yung class natin ngayon and see you tomorrow, which is Friday bukas. So, bukas is verb conjugations tayo. So, focus at kailangan may papel na dala po, notebook. Mas okay na notebook para hindi Opo. mawala-wala. Notebook tsaka pag hindi ballpen, pwede na po yung lapis lang para ma-erase nyo pa. So, okay din na yung lapis. So, verb conjugations tayo bukas at saka Korean numbers na po tayo. Para next week, Monday is tuloy-tuloy na tayo. Chapter 10 or 11 na po tayo sa Monday. Okay, good job. Ay, good job sa lahat. Thank you po. Good night. And Thank you have po. a great day for tomorrow. Bye-bye po.
Thank you po. 감사합니다. 네, 다음에 만나요.